between the ministry of the 12 apostles and the ministry of Apostle Paul. Yan po bali ang title natin sa report ko ngayong gabi. So, many people in the world today do not have the idea or knowledge about the will of God revealed through His written word in the scriptures. His dealings with man in different ages, as well as the unity of His purpose in those dealings. No? Marami ang hindi nakakaalam sa naisulat ng Biblia na meron palang purpose or sabihin natin na kailangan gawin ng Diyos upang makamta niya ang kanyang layunin sa kanyang pagpapahayag sa lahat ng tao. No? It was been discovered and taught that the Holy Bible has a built-in instruction on how to understand the written word of God. So mayroong dito pala sa ating Biblia, no? Lalo na sa King James Bible, at igagaranti ako nga dito mo lang po makikita sa King James itong built-in instruction na binigay sa atin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 2:15. Kung babasahin natin, no? Puntahan natin yung 2 Timothy 2:15. Mababasa natin dito na talagang hindi ito pakiusap, hindi ito parang request, kundi ito ay isang command. Sabi dito sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Hindi naman sinasabi ni Apostol Pablo na please study. Hindi siya nag-request na mag-aral tayo, kundi ang sabi niya, mag-aral talaga tayo. Kailangan pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Command ito, hindi ito request. Hindi rin ito kikiusap, kundi talagang command ito. Pag sinabing command, ay kailangan sundin natin. Maliwanag naman siguro sa inyo na ito ay ito yung naka-built-in na instruction na binigay sa atin ng Panginoong Diyos upang maunawaan natin yung nakasulat sa banal na kasulatan sa ating Biblia. Kung wala ito, hindi natin maintindihan itong Biblia. Kaya nga marami ang naliligaw kasi hindi nila ito ina-apply. Hindi nila alam ito, karamihan talaga. Maring nababasa nila yon, pero sigurado ako wala ito sa Biblia nila, sa kanilang mga Biblia. Meron man, pero iba ang pahiwatig, iba ang pagkunawa nila. Pero sa atin talagang binibigay ng sinabi ng Apostol Pablo na we have to study, no, the Word of God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, no? Ang kabuuan ng Biblia ay lahat yan ay katotohanan. So hindi yan pwede natin na sabihin natin, i-apply natin sa ating pamumuhay sa bawat araw, kundi talagang pag-aralan natin kung alin yung dapat nating i-apply at alin yung hindi dapat applicable sa atin. Kasi marami ang nagsasabi, lahat ng Biblia in-apply ko sa buhay ko. Maraming ganyang mga tao na parang nagmamayabang ba na ina-apply daw niya sa kanyang buhay yung lahat ng nakasulat sa Biblia, pero hindi ganon ang sinasabi. At dito sa ating ginagamit na Biblia, ang King James Bible, ay talagang makikita natin yung naka-built-in na instruction ng Panginoong Diyos. Kailangan mong sundin ito. Pag hindi mo ito sinunod tong command ito ng Diyos, ay maliligaw ka talaga sa salita niya. Hindi mo pwedeng i-apply lahat ito, mga kapatid. Lahat ito sa Biblia ay katotohanan, pero hindi lahat ay para sa atin. Kaya nga sabi ng isang writer, yan si Miles Coverdale, na all of the Bible is for us.
But not all of the Bible is to us. Ibig sabihin, hindi lahat ng Biblia ay pwede natin i-apply yung mga salita dyan. Maraming mga dyan, sitas na hindi talaga applicable sa atin. No? Maya, maging maliwanag ito sa inyo, mga kapatid, lalo na sa mga baguhan, no? Na nag-aaral, hindi nyo talaga imaunawaan ang Biblia pag hindi nyo hatiin ang katotohanan. Yung tamang paghati sa katotohanan. Hindi yung basta lang, basa ka lang ng basa, i-apply mo agad sa iyo. Pati yung kay Noe, kay Moses, i-apply mo sa iyo, ay magkakamali ka dyan. Talagang maraming naliligaw. Kaya sabi nila, pag nag-aaral ka daw ng Biblia, masisira ang ulo mo. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi mo lang sinunod yung instruction doon sa Biblia. Kasi mayroong sariling instruction ang Biblia para maunawaan mo yun ng mga sinasabi dyan. Kaya maraming naliligaw Maraming naliligaw sa pag-aaral ng Biblia. So kailangan i-apply natin yung rightly dividing the word of truth. Yan ang built-in instruction ng Panginoong Diyos sa kanyang pinagkatiwala kay Apostol Pablo na instruction. No? Walang sinasabi si Apostol Pablo na hindi galing sa Panginoong Jesucristo. Lahat yan galing sa Panginoong Jesucristo kung unawain natin. Tingnan natin yung 1 Corinthians 14. Go with me with 1 Corinthians 14 para makita natin yung katotohanan. Sabi dito, verse 37, If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Ito daw ay commandments ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Doon kay Apostol Pablo. Walang sinasabi si Apostol Pablo na nakasulat na hindi galing sa Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya, kailangan talaga i-apply natin yung binigay na instruction sa kanya. Yung rightly dividing the word of truth. Totoo naman yung lahat ng mga nakasulat sa Biblia, pero kailangan hanapin natin kung alin yung para sa atin, no? The admonition of Apostle Paul to rightly divide the word of truth have had shed the light of understanding the whole Bible. So, yan ang nagpapakita sa atin upang maunawaan natin yung lahat ng nakasulat sa Biblia. Rightly dividing of scriptures is God's golden key that unlocks the treasures of wisdom and knowledge in the Bible. Kung gusto mo magkaroon ng karunungan, kailangan mong sundin yung sinasabi ni Apostol Pablo. No? All inspired scriptures are profitable only when we apply the art of rightly dividing. Sinasabi kong art kasi hindi naman lahat alam yung hindi naman lahat alam yung rightly dividing. Kaya pag in-apply mo yan, kailangan gamitan mo ng iyong skill sa pag-rightly divide. Kaya tinatawag na art, no? Tinatawag ang isang skill na art dahil kukunti lang ang nakakaalam. Ilan lang ang nakaalam nito kundi yung nagbabasa ng ng Biblia. Karamihan hindi naman ang ibang tao walang pakialam sa Biblia. Oh. Hindi siya kaya nalalayo sila sa Diyos Pero sa atin, dahil hinahanap natin ang katotohanan, talagang kung magsikap tayo, talagang makita natin yung kayamanan. Kayamanan itong salita ng Diyos. Yung akala ng iba kasi, parang lang ito wala itong kabuluhan. Sa mga hindi nakikilala ang Diyos, walang kabuluhan ang Biblia. Sa kanila, pangpagulo lang sa kanilang buhay, yan ang isip nila Yan ang iniisip ng karamihan. Pero kung makita mo yung treasure, yung kung gaano kahalaga yung kaalaman, yung wisdom ng Panginoon, ay doon ka magkakaroon ng buhay na peaceful. Walang peaceful ang buhay ng isang tao na ang buhay ay pariwara, kahit saan lang kahit saan lang ang direksyon, walang direksyon ang buhay. Dapat pag ikaw ay natutong magbasa ng Biblia ay
kailangan mong suriin lahat yung sinasabi doon. Hindi yung basta lang ina-apply mo yung mga nakasulat doon, hindi mo muna sinusuri. Yun ang paghanap ng kayamanan ng wisdom. Kasi ang wisdom ay akala ng iba ay kayamanan din yan eh. No? Kayamanan, nakasulat yan sa Proverbs. Na ang kaalaman tungkol sa Panginoong Diyos ay kayamanan. Maraming hindi binabaliwalaan dyan eh. So tingnan mo, sa pag-aaral natin sa right division, meron tayong madidiscovery. Unang-una, yung twofold plan and purposes of God. Merong layunin ang Panginoong Diyos. Meron isang plano. Twofold plan ang purposes of God. Sa twofold plan na yan, meron siyang dalawang purpose. Plan and purpose for heaven and the plan and purpose on earth. Kaya kung tingnan natin yung majestic statement doon sa Genesis 1:1, sinasabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. So maliwanag yun eh. Diyan pa lang kung i-analyze mo yung sinasabi ng Biblia, makikita mo na agad na mayroong purpose ang Panginoong Diyos. Dalawang, sabihin natin, twofold plan na na gagawin niya. Plano patungkol sa langit at kanyang mga plano patungkol sa lupa, no? Marami sa pag-aaral natin ng ito ay isa pa, makita natin. Number 2. Unang-una, twofold plan and purpose of God. Pangalawa, ito, two different programs of God, no? Makikita natin, malalaman natin yung meron palang dalawang programa ang Panginoong Diyos. Itong dalawang programa ito ay unang-una ay ang prophecy. Pangalawa, yung mystery, no? Yung prophecy na tinatawag, ito yung mga prophetic program na nakasulat noong unang panahon, noong una pang panahon, no? At ang pangalawa, itong tungkol sa mystery. Mystery, ibig sabihin yun, nakatago yan. Talagang sinadya ng Panginoong Diyos na itatago yan. Kasi meron din siyang purpose kung bakit niya tinatago yan. No? Merong rason ang Panginoong Diyos. Pangatlo, merong two different agencies. Tandaan natin the twofold purpose of God, number 1. Number 2, two different programs of God, prophecy and mystery. Ngayon, merong two different agencies. Ang two different agencies na yan ay walang iba kundi patungkol sa nation of Israel, which is the God's earthly people. And another one is the church, no? Yung iglesia na siyang katawan ng Panginoong Jesucristo. The church which is the body of Christ, no? And it is also the God's heavenly people, no? So makita natin sa ating pag-aaral, sa pag-rightly divide natin, makikita natin na mayroong two different agencies, ang nation of Israel at saka ang body of Christ, which is the church, no? So nation of Israel pertains to God's earthly people. The nation, the church, which is the body of Christ, pertains to the God's heavenly people. So another one, no, number 4. Meron pa. There are two operating systems na ginagamit ng Panginoon, no? Sa pag-aaral natin, nakikita natin itong two operating systems. At itong two operating systems ay walang iba kundi itong law and grace, no? Ang law ay ginagamit sa programa ng agency ng Israel. Ang grace naman ay sa mystery. Itong ginagamit para sa body of Christ. No, ito yung two operating systems na nakikita natin sa ating pag-aaral. Number 5, no, another two distinct gospels, no? So sa pag-aaral natin, nakikita natin na mayroong dalawang magandang balita na ginagamit upang mag-operate ang sistema ng Panginoong Diyos. Dito sa
Israel, ang ginagamit dito na gospel ay yung gospel of the kingdom, no? Dahil inaano ng Panginoon, talagang may promise siya na ibibigay niya ang lahat ng kaharian, ang kaharian dyan sa mga tao niya doon sa lupa, dito sa earth. Another thing is the gospel of the grace of God. No? Itong gospel of the grace of God, once you believe the gospel of the grace of God, automatically you will become a member of the body of Christ. No? Magiging membro ka sa katawan ni Kristo. No? So, maliwanag na mayroong twofold plan and purpose ang Panginoong Diyos, heaven and earth, no? Two different programs, prophecy and mass mystery. Two different agencies, the nation Israel and the church, the body of Christ. Two operating systems, which is the law and grace, no? Law for Israel, grace for the body of Christ. And two distinct gospels, gospel of the kingdom for the nation Israel and the gospel of the grace of God to become members of the body of Christ, no? It does not say that God created the universe, no? Hindi sinabi ng Panginoon na gagawin natin, create natin yung na create ng Diyos ang universe, kundi heaven and earth. Dahil maliwanag na iba ang layunin niya para sa panglangit na layunin at panglupa na layunin, to. This because had a special purpose for the earth, quite distinct from the purpose for the rest of the universe. This plan and purpose concerning the earth and the nations to dwell upon it. It is progressively revealed in the prophetic scriptures, yung tungkol sa Israel. God created two agencies to reconcile Satan's rebellion both in the heavens and on the earth. These two different agencies require two operating systems, law and grace. No? The two distinct and opposing spiritual operating systems ay makita natin sa Romans 10. No? Puntahan natin yung Romans 10. No? Basahin natin para makita natin yung katotohanan. Romans 10 verse 4, no? Sabi dito, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth, no? Tapos dito naman sa Romans 11:6, kita natin, and if by grace, then is it no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. So, ang grace, pag nag-operate, hindi na tinitingnan yung ginagawa ng tao. Kasi ang tinitingnan niya ng Diyos ay kung paano naniniwala ang tao sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross. Tingnan mo doon sa Romans 10:4, no? Sinabi dito, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So doon sa Israel, ang nag-operate doon ay ang law. Galing kay Moses, ibinigay ng Diyos kay Moses, at yun naman ay binigay niya sa Israel, sa bansang Israel. Yun ang sinusunod nila. Yun ang sinusunod nilang batas na galing kay Moses, na binigay naman ng Diyos. Tandaan natin na karamihan sa mayroong mga denominasyon ngayon na dahil hindi nila na-rightly divide ang salita ng Diyos, ay ina-apply nila itong law. Diyan sila naliligaw at tingnan nyo, malaking denominasyon yan. Hindi yan basta-bastang grupo. Malaki yan. Malaki ang yan. Sumusunod sa batas ni Moses. Bakit nila sinusunod yan? Dahil hindi nila pinag-aralan, hindi nila ina-apply yung rightly dividing. Hindi nila alam na yung palang batas ni Moses ay hindi yun para sa atin mga hintil. Yun ay para sa bansang Israel na siyang piniling mga tao ng Diyos.
Kaya nga yun ang advantage pag tayo ay titingnan natin yun kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hindi yung apply lang tayo ng apply, kaya tayo naliligaw. Yan ang karamihan ngayon, naliligaw dahil hindi nila in-apply yung rightly dividing. No? Mahalaga yun mga kapatid. While the word of God was given to the nation Israel via prophecy, with the law as their operating system, God's word then was given to the church body of Christ by a mystery through Apostle Paul, with dispensation of grace being our operating system. Ang dispensation of grace ang siyang operating system natin sa panahon natin ngayon. Kung ikaw ay marunong na sa rightly dividing, ay hindi ka talaga maliligaw kasi ano yan nakasulat yan na yan talaga ang applicable na operating system sa panahon natin ngayon. Wala na yung law ni Moses. Hindi na applicable yun. Kaya nga sabi sa Romans 10:4, balikan natin. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So, doon kay Kristo natapos ang mga batas ni Moses. Sa sino man na naniniwala sa gospel of grace, hindi mo na kailangan i-apply yung gospel of grace. Doon, hindi Manila alam yun. Noong unang mga panahon, sa panahon ni Moses, dahil hindi naman yung ni-reveal. Ito kasing mystery ay, itong grace gospel ay under sa mystery. Nakatago ito, itinatago ito, sinadyang itinatago ng Diyos dahil meron siyang layunin, may dahilan kung bakit niya tinatago ito. At nireveal lang niya ito doon kay Apostol Pablo. Hindi nga niya nireveal doon sa 12 apostolis. Kay apostol lang talaga niya ito i-reveal. Tingnan natin ang Ephesians 3. Punta tayo ng Ephesians 3 para maging maliwanag sa atin. Sabi dito sa Ephesians 3, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, sa atin ng mga hintil. Ang karamihan kasi hindi alam na pag ikaw ay hindi Israelita, hindi ka kabilang sa bansang Israel, ikaw ay hintil ang tawag sa iyo sa Biblia. Hintil ang tawag sa iyo. Kaya marami ang hindi nakaalam na tayo pala ay mga hintil. Yan ang karamihan ay, ano yung hintil? Nagtatanong sila. Ano yung hintil? Hintil, ibig sabihin, pag hindi ka kabilang sa 12 tribo ng Israel, ikaw ay hintil. At yung mga taong yun, sa panahong yun, ay wala yung Diyos ang mga hintil noon. We are aliens to the covenant of promise sa Israel. Hindi tayo kabilang doon. So sabi niya Apostol Pablo sa verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, binigay sa kanya, papunta sa atin, to you word, sabi ni Apostol Pablo, dispensation of grace. Pero tandaan natin itong dispensation of grace, nakatago ito, hindi ito ibinigay noon sa sa Israel. Hindi ito pinaalam sa kanila. Hindi nga ito nakasulat sa prophetic prophetic scriptures. Sadyang tinatago talaga ito ng Panginoong Diyos. Ito ay inireveal lamang kay Apostol Pablo in due time, no? Sa tamang panahon inireveal kay Apostol Pablo. Ang Diyos kasi meron siyang sariling time, meron siyang timing na sinusunod. Kung halimbawa kay Abraham, mayroon siyang promise na magkakaroon siya ng anak kahit matanda na sila ni Sarah. Pero in due time, nagkaroon sila ng anak na si Isaac. Yun ang promise ng Panginoon. Pero ito namang sa mystery, sa grace gospel, sa dispensation of grace, hindi ito promise. Mystery ito, tinatago ito ng Panginoong Diyos. Kaya maraming nalilito, ano yung mystery, ano yung prophecy. So, yun ang mga theological term na hindi pa alam ng karamihan.
Maraming mga nangangaral kay Kristo pero hindi alam itong mga termino na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ina-apply natin itong rightly dividing upang makita natin yung katotohanan at kung paano natin i-apply yung mga katotohanan na nakita natin. Hindi yung basta lang lahat ng Biblia i-apply natin sa sarili natin. Hindi. Merong mga revelasyon ang Panginoong Diyos. Meron siyang mga tao na pinagkatiwalaan. Kahit ang Panginoong Jesucristo, kahit nandito siya sa lupa, hindi niya basta-basta binigay sa lahat ng tao sa Israel, kundi nagpili siya ng 12 apostolis upang doon niya ilahad ang kanyang plano para sa lupa. At sa atin naman ng mga hintil, sa body of Christ, meron siyang taong pinili upang doon niya ibigay ang revelasyon. Sa taong yun, walang iba kundi si Apostol Pablo. So doon lang yun, ibinigay kay Apostol Pablo exclusively. Hindi yun ibinigay kahit doon sa, kahit doon sa 12 apostolis. Tingnan mo apunta tayo ng Galatians. Basahin natin ang Galatians. Sabi niya, sa Galatians 1:11, ang sabi ni Apostol Pablo, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Hindi niya ito natutunan sa mga tao, kundi ito ay kusang ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Ni-reveal sa kanya ang layunin ito ng panahon ng biyaya, panahon ng grace dispensation. Kaya marami ang naliligaw dahil hindi ina-apply itong rightly dividing na ito. Mahalaga talaga ito, mga kapatid. Balik tayo sa Ephesians 3, Sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, "How that by revelation he made known unto me the mystery," yung tinago na katotohanan. Sabi niya, "Whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ." So, mayroong misteryo patungkol sa Panginoong Jesucristo na ibinigay lang sa kanya kay Apostol Pablo. Sabi sa verse 5, "Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit." So hindi ito basta natutunan ni Apostol Pablo sa tao. Kasi meron nagsasabi na si Apostol Pablo ay kabilang sa 12 apostolis. Hindi yan. Huwag kayong maniwala dyan. Kailangan meron silang maipakitang versikulo. Hindi kabilang si Apostol Pablo doon sa 12 apostolis. Bagkus siya ay isang apostol na pinili talaga ng Panginoong Diyos para sa ating mga hintil, para sa body of Christ. Kasi ito kasing body of Christ, ito yung group of people na pangangasiwaan ni Apostol Pablo sa pamagitan ng kanyang mga sulat. Sa ngayon kasi, ang Panginoong Diyos ay nag-build, nagporma ng body of Christ, yung kanyang iglesia. Habang hindi pa ito, sinabi nga sa Romans 11:25 na hanggat hindi pa dumating sa kapuluan, hindi pa kukunin, wala pang rapture na mangyayari. Hindi pa niya kukunin ang body of Christ. Pero pagdating sa tamang panahon, kukunin talaga niya kasi yun ang kanyang promise sa body of Christ na dadalhin talaga niya sa langit. Hindi titira ang body of Christ sa lupa. Kasi ang ating destiny ay doon sa langit, mga kapatid. Kung sino man ang naniniwala sa gospel of the grace of God, sa langit ang destinasyon mo, hindi dito sa lupa. Heavenly ang ating tingnan natin yung Philippians 3:20. Ang sabi dito sa Philippians 3:20, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ."
No? Sa verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. No? Tandaan niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Diyos, ang kanyang layunin, no, sa langit, ay kinuha niya dito sa lupa, tinawag niya dito sa lupa. Si Apostol Pablo, tinawag ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo nandoon na sa langit. Samantalang ang 12 apostoles, tinatawag ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nagminister pa dito sa lupa para sa bansang Israel. No? So maliwanag na ang layunin para sa 12 apostoles ay para lang sa lupa. Meron kasi silang hinihintay na kingdom. Kaya nga, ang ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo, yung darating na kaharian, yung sabi ng Panginoong Hesukristo, the kingdom is at hand. No? Yan ang magandang balita na ipinapangaral ng 12 apostoles. Hindi naman nangaral ang 12 apostoles sa Gospel of Grace. Hindi. Kaya maliwanag na hindi kasali ang Panginoon, ang ating apostol na si Pablo doon sa 12 apostol. No? Kasi iba-iba ang layunin eh. Kung malaman mo ang layunin ng Panginoong Diyos para sa langit at para sa lupa, kung ma-segregate mo yun, hindi mo pwedeng pag-mix, halo-haloin mo lahat yun, ay hindi ka malilito. I-separate mo yun. O, kahit nga sa pamumuhay natin, dapat i-separate tayo sa sanlibutan eh. O, hindi tayo sasang-ayon sa ginagawa ng sanlibutan. Maraming nangangaral kay Kristo, pero hindi katotohanan. No? Ang katotohanan kasi ay ganito yun. Meron siyang iglesia na itinatayo sa ngayon. Patuloy pa yung tinatayo ng Panginoon. Ang iglesia kasi hindi yung building. Tayo ang iglesia. The church. Tinatawag na called out assembly. Hindi tayo tinatawag para hintayin natin ang pagdating ng kaharian ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang paghahari ng 1,000 taon. Hindi tayo naghihintay niyan. Ang hinihintay natin ay yung pagkuha sa atin ng Panginoong Hesukristo upang dalhin tayo sa langit at doon tayo maninirahan. Oh. Mga kapatid, itong mga katotohanan na ito, pag hindi natin i-apply itong tamang paghahati sa salita ng Diyos, talagang hahatiin mo yan. Okay, no? Particularly in this topic, understanding the difference between the ministry of the 12 apostles and of the Apostle Paul, rightly dividing is of vital importance to recognize the distinctiveness of Paul's message and ministry from that of the 12 apostles. The basic cause of the confusion which prevails in the professing church doctrinally is the failure to recognize the distinctiveness of Apostle Paul's message and that of the 12. Kailangan alam natin ano yung mensahe ng 12 apostol. Wala namang iba eh. Yung mensahe ng 12 apostol, galing yun sa Panginoong Hesukristo. Nung siya ay nagminister pa sa bansang Israel dito sa lupa, ipinasa yun sa kanila sa 12 apostolis. Tingnan natin yung Mateo 10. Mateo 10. Tingnan natin umpisa natin sa Mateo 10 verse 5, no? Umpisa natin. Sabi dito, Mateo 10 verse 5 to 6, This 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans,
entry not, no? Ang sabi sa kanila ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil at kahit sa mga Samaritano, huwag kayong pumasok sa kanilang lugar, no? Ang sabi niya, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo, hanapin ninyo yung mga nawawalang tupa ng Israel. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, hanapin nyo yung mga nawawalang tupa ng hintil. Kasi walang tupang hintil ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo, nung dito pa siya sa lupa. Ang tupa ng Panginoong Hesukristo, pag ang usapan ay tupa, walang iba yan kundi ang mga tao sa Israel. Yung mga pinili niyang bansa. Pag sinabing tupa, Israelita yon. Walang kasaling hintil. Kasi hindi nga maliwanag kaya pala hindi pinapunta ang 12 apostoles doon sa mga hintil kasi mayroong sariling programa ang inihanda, itinatago ng Panginoong Diyos para sa atin ng mga hintil. Diyan tayo matutuwa ngayon dahil kaya pala itinatago yan dahil kagustuhan ng Diyos yan. Sinadya niya yung itinatago. Mayroong rason kung bakit tinatago niya yan. So yan ang at saka puntahan pa natin sa sabi ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, anasigo, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya ng Panginoong Hesukristo, sa inyong pangangaral, sabihin ninyo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Yan ang ng Panginoong Hesukristo at ganyan din ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo noong siya ay nag-umpisang mangaral. Tingnan natin sa sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa chapter 3 ng Matthew. And in those days came John the Baptist, no? Tingnan mo ang ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo, dati lang ipinapangaral ni John the Baptist, no? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. At ganun din ang kinukomisyon ng 12 apostolis. Nung nawala si John the Baptist, ang Panginoong Hesukristo ang nagpatuloy sa pangangaral sa coming kingdom sa Israel. Ngayon, nung ang Panginoong Hesukristo ay ipinako sa cross, nung siya ay nabuhay muli, ganon din ang kanyang sinasabi sa kanyang mga apostolis. Kahit nung dito pa siya sa lupa na ipangaral niyo ang gospel of the kingdom, no? So iba ang ipinapangaral ngayon ng ating apostol na si Apostol Pablo, no? In comparing the ministry of the 12 and Paul, we can erase the expectation and the unconfirmed allegations of some denominations that Paul was one of the 12. No, yan ang mga akala ng mga denominasyon ba? Yung mga hindi nag-aaral ng right division, na si Pablo daw ay kabilang doon sa 12 apostolis or added to the ministry of the 12 apostles na idinagdag daw doon sa sa ministry ng 12 apostles. Pero kung titingnan mo ang Biblia, hindi ganun. Another important misconceived idea by mixing Paul's gospel with the kingdom gospel of the 12 resulted for an overwhelming confusion today, where they called the full gospel of Jesus Christ is very rampant in their church doctrine. Tingnan mo mga kapatid ang ibang mga denominasyon, nagmamayabang pa sila na kami, ang ipinapangaral namin ay full gospel. No? Full gospel kami. So, ibig sabihin nila ng full gospel ay yung mixed gospel. Ang ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo, ang ipinapangaral ng 12 apostolis,
At pati yung ipinapangaral ni Apostol Pablo, hinahalo nila yon, kaya sinasabi nilang full gospel. At kahit saan-saan na lang sila nagsisitas ng mga teksto sa Biblia, no? Kaya magkaroon talaga ng kalilituhan. Pero kung i-separate mo, i-segregate mo yung kay Apostol Pablo na ministry doon sa 12 apostoles, ay hindi ka talaga malilito, kapatid. Magkaroon ka ng kaliwanagan, no? Magkaroon ka ng kaliwanagan. The following numbered summary of differences will clarify the issue and would make the truth to prevail. Ito na. Number 1, the 12 apostles, no? Ang 12 apostoles ay mga representatives of the nation Israel. 12 tribes, 12 men, 12 thrones, no? Itong 12 tribes, meron silang isang tao na pinili ng Panginoong Diyos sa bawat tribo na maging apostol. Nagpili ang yan nga ang rason bakit ang Panginoong Jesucristo nagpili ng 12 apostoles. Noong nag-aral ako doon sa born again, sabi ko sa kanila, tinanong ko sila, bakit ba ang Panginoong Jesucristo nung nandito sa lupa, hindi siya nagpili ng 20 apostoles? Bakit ang pinili niya ay 12? Isipin niyo mga kapatid, kahit isa man sa kanila hindi nakasagot, no? Nalilito sila, hindi nila alam ito, na ang bawat pala ang isang apostol ay may katumbas na isang tribo ng Israel. Yung Israel mayroong 12 tribo. So, yan ang rason kung bakit ang Panginoong Jesucristo pumipili siya ng 12 apostoles, kasi mayroong 12 tribo ang Israel. At saka itong mga 12 apostol na ito, na pinili ng Panginoong Jesucristo, ay kanyang pinangangakuan na pag sila ay nandoon na sa kaharian, sila ay upo din sa 12 trono kasama ng Panginoong Jesucristo nang maghahari ng 1,000 taon. No? Ito yung mga sitas. Tingnan natin yung Mateo, Mateo 19. 19 verse 28. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, and Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit at the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Yan ang ipinapangako ng Panginoong Jesucristo sa 12 apostoles nung nandito pa siya sa lupa. Hindi siya nangako na sila ay dadalhin sa langit, kundi dito sa lupa kasama niyang maghari ng 1,000 taon. No? Tingnan pa natin sa Luke 22. Maraming makikita natin na katibayan sa Luke 22 verse 29 to 30. Ang sabi dito, and I appoint unto you a kingdom, as my Father had appointed unto me, that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. So yan ang rason, mga kapatid, kung bakit nagpili ang Panginoong Jesucristo ng 12 apostol. No? Kasi sila ang mamamahala sa bawat tribo. Bawat apostol, isang tribo. Number 2, ng pagkilala ng ministry ng 12 apostoles, no? They are called by Christ on earth, no? Tinatawag sila noong nandito pa ang Panginoong Jesucristo sa lupa, no? Yan ang kaibahan doon kay Apostol Pablo, kasi si Apostol Pablo, tinawag siya doon sa Acts 9, ang Panginoong Jesucristo nandoon na sa langit. So maliwanag na makalangit talaga ang purpose ng kanyang ministry ng Apostol Pablo.
sa 12 apostolis ay panglupa, no? Sa Luke 6 verse 13, ang sabi dito, and when it was day, he called into him his disciples, and of them he chose 12, who also he named apostles, no? So pinili sila dito pa sa lupa nung ang Panginoong Jesucristo ay nagminister pa sa bansang Israel. Number 3, they knew only Christ on earth. So nakikilala lang nila ang Panginoong Jesucristo nung dito pa ang Panginoong Jesucristo sa lupa, no? Number 4, they are sent to Israel and the nations. Sa Mateo, doon lang talaga sila sa Israel pinapadala. At saka doon sa mga nations nung nabuhay maguli ang Panginoong Jesucristo. Hindi sila sinugo sa lahat ng bansa nung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay pa, nagminister pa dito sa lupa. Hindi, Israel lang talaga ang kanilang kanilang pupuntahan. Number 5, they were sent to proclaim God's prophesied program. Kung ano yung programa na nakalagay sa propesya, yun lang talaga ang ipinapangaral niya. Ang salvation ng Gentile sa panahon ng propesya ay sa pamamagitan ng Israel. Noong ang Israel ay malapit pa sa Panginoong Diyos, no? Sa ngayon kasi ang Israel ay sila, outcast sila ngayon, sa panahon natin ngayon. Hindi na sila pinapansin ng Panginoon kasi ang lahat ng tao sa panahon ng dispensation of grace ay wala ng lamang. Hindi na lamang ang Israel, kundi pantay na ang pagtingin ng Panginoong Diyos sa bawat tao ngayon. Wala na siyang wala ng distinction, wala ng yung para bang ang kanyang ay doon lamang sa isang grupo ng mga tao, kundi pantay lahat dahil sa tinatawag nating dispensation of grace, no? Number 6, and they agreed to confine their ministry to Israel after the raising up of Paul. Hanggang sa Israel lang yung 12 apostolis, hanggang sa ang Apostol Pablo ay tinawag na ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, si Apostol Pablo, punta tayo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay naging representative of the body of Christ. No? Ibig sabihin nito, one man, si Apostol Pablo ay isang tao na both ang pagkatao ng Apostol Pablo ay Hebrew or Jew or Roman. Dalawa ang kanyang citizenship. Citizenship siya sa mga Hudyo sa Israel, at ang kanya meron din siyang citizenship sa Roman, no? Romano din siya. At iyong pagkatao na yan ang pahiwatig na talagang sa panahon natin ngayon, ang body of Christ ay merong consist ng Hudyo at saka Hintil, ang body of Christ. And it is called by Christ, no? Si Apostol Pablo in heaven. Tinawag siya, nandoon na ang Panginoon sa heaven. At nakilala lamang ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesucristo dito sa doon sa langit, habang siya ay tinawag, no? Tingnan natin yung 1 Corinthians 15. Sabi dito, sa verse 8, sabi dito ni Apostol Pablo, and last of all, he was seen of me also, as of one man, as of one born out of due time. No? So tinawag siya ng Panginoong Jesucristo nung ang Panginoong Jesucristo ay nandoon sa langit, no? Pang-apat, si Apostol Pablo ay pinadala para sa lahat ng tao kahit saan man sa sanglibutan, no?
sin to all men everywhere, no? Tingnan natin yung Acts, no? So, gawa 26. Acts 26. Sabi dito sa Acts 26, verse 18, no? 26 verse 18, ang sabi dito, umpisahan natin sa 17. 16. Umpisahan natin para maunawaan natin, pagkatawag sa kanya. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, no? To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, tinawag si Apostol Pablo para sa lahat ng tao sa sanglibutan, no? Pinadala siya ng Panginoong Jesucristo to proclaim God's sacred purpose, no? Kaya doon sa Ephesians 3, sinabi niya, for this cause, pasahan natin ang Ephesians 3, sabi niya, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Ano ang rason? That the Gentiles should be fellow heirs, maging fellow heirs na ang Gentiles sa mga Hudyo sa pamamagitan ng body of Christ, no? Ang ginamit ni Apostol Pablo upang magkaroon ng maging membro ng body of Christ ay yung gospel of grace, ang ipinapangaral niya. Yung kamatayan ni Kristo sa krus, kung maniniwala ka sa kamatayan, sa ginawa ni Kristo doon sa krus, automatic yan, ikaw ay magiging membro ng body of Christ. Yung paniniwala na talagang totoong paniniwala, hindi yung paniniwala na parang vague na paniniwala, yung totoong paniniwala talaga. At nung ikaw ay maniniwala, ikaw ay ibautismo doon sa katawan ni Kristo, at ikaw ay magiging membro ng body of Christ. Sino ang magbautismo? Ang banal na Espiritu doon sa katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi doon sa tubig. Kasi ang karamihan binabautismo sa tubig. Oo, yun ang paniniwala nila. Pero hindi. Ano ang sabi ng Biblia? Tingnan natin, ha? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1:18, I am not sent to baptize, no? But to preach the gospel. Hindi siya sinugo para magbautismo. Sinugo siya upang ipangaral ang magandang balita, ang ebanghelyo. At dito sa tingnan mo, ha? 1 Corinthians 12, no? Sa verse 13, sabi dito, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Ibinautismo tayo ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu doon sa katawan ng Panginoong Jesucristo noong tayo'y maniwala sa magandang balita ng biyaya, no? Gospel of grace. Automatic yan na
Yan ay operasyon ng Diyos. Hindi yun operasyon ng tao. Kaya banal na espiritu ang magbautismo sa atin doon sa katawan ni Kristo. Kaya tayo ay tinawag ng membro ng kanyang katawan na ang kanyang iglesia. No? Yan ang tawag sa atin ngayon, body of Christ na. No? Kaya maraming nagkiklaim na sila ay naging katawan ni Kristo din. Pero iba naman, sa tubig naman sila binautismo. Hindi naman sa katawan ni Kristo. Ang bautismo na nangyari na sinasabi ni Apostol Pablo ay yung bautismo na ginawa ng banal na espiritu, hindi sa tao. Noon sa katawan ni Kristo, sa iglesia, no? Naging membro na tayo ng iglesia ni Kristo. At si Apostol Pablo ngayon ay siya ang pinagkatiwalaan ng magandang balita, no, sa dispensation of grace sa buong sanlibutan. Kaya nga si Apostol Pablo ay maraming napuntahan na lugar eh. Karating siya sa Roma, nakarating siya sa kahit saan-saan. Oh, dahil gusto niyang ipangaral talaga ang magandang balita. Ang layunin kasi ng Panginoong Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas ayon sa unang Timoteo 2:3 at 4, no? At pagkatapos niya, nung maligtas, ay kailangan malaman natin ang katotohanan. Una munang maligtas ang tao bago mo malaman ang katotohanan. Kailangan ka munang maligtas. Ano bang rason kung bakit kailangan mo nang maligtas ang tao? Kasi walang gagabay sa iyo ng banal na espiritu upang malaman mo ang katotohanan. Pagkatapos mo kasing maniwala sa magandang balita, tatakan ka ng banal na espiritu. Ibigay sa iyo ng Panginoong Diyos ang banal na espiritu sa iyong puso. At doon gagabayan ka ng banal na espiritu upang maunawaan mo ang mga katotohanan. Hindi yung gusto mo malaman muna ang katotohanan bago ka maligtas. Hindi yun. Ang proseso kasi, iligtas ka muna bago mo malaman ang katotohanan. Nandyan po ba kayo mga kapatid? Nandyan po ba kayo? Amen. Yes. So itong 12 apostles ay maliwanag na pinili ng Panginoong Kristo nung siya ay nag-minister pa sa bansang Israel dito sa lupa. At the time when Paul was raised up, the 12 had known only Christ on earth. They had not even seen Him enter heaven at His ascension. No? They represented the nation Israel, one for each tribe. This is clear from our Lord's promise to them. Sabi ng Panginoong Kristo doon sa Matthew 19:28, "Verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Kasama ko kayong mag-aari na kayo ay mamamahala sa 12 tribo ng Israel. Yun ang promise ng Panginoong Kristo sa kanila nung dito pa sa lupa. We should always remember that the number 12 has no connection whatever with the body of Christ, but that it is constantly found in connection with Israel. Jacob begat the 12 patriarchs, no? Makita natin ito sa Acts 7 verse 8, no? From this sprang the 12 tribes of Israel. These tribes had 12 princes over them. Ito yung 12 apostoles, no? Makita na natin to sa Numbers chapter 1 verse 16. Even when Israel was ruled by kings, there were still to be princes to reign with them over each of the 12 tribes. Makita natin to sa 1 Chronicles 27:22. All this, of course, had been disrupted by the captivities. Nung na panahon ng pagkabihag, nung binihag sila ng mga Babylonian,
dinala sila doon at dinala sila bilang captive doon sa kanilang lugar sa Babylonia. But now the long promised king was in the midst, he who was restored again the kingdom to Israel. Ang Panginoong Jesucristo pumunta sa lupa upang dapat sana ikikilaran siyang bilang kanilang hari o Misaya, pero hindi siya kinikilala. Bagkus pinako siya sa krus. Yun ang ano. Pero alam niyo mga kapatid, may kadahilanan yun. May purpose din yun. No? As he goes forth proclaiming the gospel of the kingdom, no, he chooses his 12 princes for the 12 thrones over Israel's 12 tribes. No? Maliwanag ito. These 12 were first sent forth to proclaim the kingdom of heaven at hand. No? Yan ang gospel. No? And later, to offer it to Israel with a view to carrying the message to all the world. No? Sa Acts chapter 1 verse 6 to 8, kahit sa 3:19-26, they were given power to work miracles. No? Their ministry was based upon the covenants and prophecy. Therefore, they were sent to the Jew first, and look for the salvation of the Gentiles through the regenerated Israel. So kung hindi ma-regenerate ang Israel, ay walang kaligtasan ang mga Hintil. Kailangan mo nang bumalik sila sa kalooban ng Panginoon Diyos. In their message and ministry, they anticipated Israel's acceptance of Christ as King and His return to reign. This was the labored hope and prayed for. Yan ang kanilang pinagdasal in the Great Commission to the 12. Water baptism was required for salvation, and miraculous signs were the evidence of salvation. Kaya doon sa Mark 16:15-18 ay inilagay doon ang mga sign kung naniniwala sa gospel of the kingdom. May mga sign yun. Iinom sila ng lason, hindi sila tatablan. Makagat sila ng ahas. Walang epekto sa kanila yun. No. Now, we come to the Apostle Paul. We have to take the time to refer the numbered paragraphs of the 12 and the preceding statements with the comparison to Apostle Paul's ministry. Unlike the 12, Paul was chosen by Christ in heaven. He knew only Christ in heaven, having never seen him on earth. No? Paul, as one apostle, represents the body of Christ. Colossians 1:24-26. Here again, the thoughtful student of Scripture will notice that whereas the number 12 is never associated with the body of Christ, the number that is being associated with the body of Christ is the number 1, which is consistently associated with it. We being many, example, are one body in Christ. Romans 12:5. By one Spirit are we all baptized into one body. 1 Corinthians 12:13. There is one body, Ephesians chapter 4 verse 4. Etc. Moreover, the body is made up of enemies. No? We Gentiles are enemies of God. We are reconciled to God through the death of His Son. That is the perfect example Paul was of this. No? Paul was the perfect example. Paul was both a Hebrew and a Roman. He was a born Hebrew. No? Philippians 3:5. But he was also a Roman, a born Roman, and intensely Roman. No? Talagang Romano si Apostol Pablo. Kasi pinanganak siya na kaya nga yung captain ng sundalo, sinabihan siya niya, sa malaking halaga ako ay naging Romano. Sabi ni Apostol Pablo ako ay pinanganak na talagang free. Kasi yung mga sundalo pala ay noon pala ang corruption ay nangyari na noon pa. Talagang ang corruption noon
hindi ka magiging Romano pag wala kang maibigay na pera sa kahit sino. Kaya itong sa atin ngayon, namana lang natin itong ugali ito na kaya may mga official ng gobyerno na naging corrupt dahil doon yun nakuha yung mga ng Romano, ugali ng mga Romano. Pag hindi ka bibigay ng pera, ay hindi ka magiging Roman citizen. Kaya yung sundalo na kapitan, sabi niya kay Pablo, kung walang malaking halaga, hindi ako naging Roman citizen. Yan ang ibig sabihin nun. For a great sum, I obtained this freedom. Pero sabi ni Apostol Pablo, I was born free. Ipinanganak akong malaya. No? So, talagang dalawa ang citizenship ni Apostol Pablo, bilang Hudyo at saka bilang Romano. No? Tandaan natin na ang body of Christ ay consists of two people, Jew and Gentile. No? Israel ang tawag sa kanila, Jew. Sa atin naman mga Hentil or hidden nations. No? Kaya sa body of Christ, wala nang pili, wala nang sinasabi na may pabor ang Diyos. Wala na yun, inalis na yun. Ang Israel sa ngayon ay hindi na binibigyan ng pansin ng Panginoong Diyos kasi yung prophecy program ay pinagpaliban mo na yung prophecy program. Nakapokus ngayon ang Panginoong Diyos sa mystery program na siya yung pinamamahalaan ni Apostol Pablo. Kaya ang mga tao ngayon, kung gusto nais nilang maligtas, ay kailangan nilang maniniwala sa gospel of the grace of God na itinuturo ni Apostol Pablo. Pag hindi ka nakarinig sa pangangaral ng gospel of grace, hindi ka talaga maliligtas. Yun ang pinagtawanan ng sanlibutan ngayon. Kasi ayaw nilang maniwala kasi naniwala sila kay Kristo. Doon sila sa mga ginagawa ni Kristo naniwala, ginagaya nila. Yung nagpapagaling ng may sakit, yung nagbubuhay ng patay, yung nagpapaalis ng espiritu ng demonyo, yun ang ginagaya nila. Pero ang hindi nila alam, sa pamamagitan ng magandang balita na ipinapangaral ni Apostol Pablo, ay doon lang ang tao maliligtas. Sa paniniwala doon sa dugo ni Kristo na naibuhos, no? Doon sa cross, no? Yung dugo na dumaloy doon sa cross ay para yun sa lahat ng tao. Walang pili yun, Hudyo ka man o Hintil. Pag ikaw ay naniniwala sa dugo ni Kristo na siyang magtakip ng iyong kasalanan, ikaw ay maliligtas. No? Yan ang substance ng gospel of grace, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag hindi ka naniniwala sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ay hindi ka talaga maliligtas. So, hindi ka magiging membro ng katawan ni Kristo. At yung katawan ni Kristo, yung iglesia, ay yun ang kukunin ng Panginoong Jesucristo. Pag dumating na sa kapunuan, tingnan natin yung Romans 11:25. Ang sabi dito sa 11:25, Romans 11, chapter 11, verse 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So ganito pala yun. Ang Israel ngayon ay blind sila in part hanggang hindi pa dumating sa kapunuan ang mga Hintil. Pag dumating na sa kapunuan, nung marating na yung bilang ng mga Hintil, ay ibabaling na naman ng Panginoong Diyos sa kanila ang kaniyang pagtingin sa kanila.
Sa ngayon kasi nasa sanlibutan ang ng Panginoong Diyos. Gusto ng Panginoong Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Gusto ng Diyos na magkaroon sila ng kaligtasan at dalhin doon sa langit. Gusto ng Diyos na yung mga maligtas na, mga ligtas ay maninirahan sa langit, hindi dito sa lupa. Kasi meron siyang sariling mga tao na pinili para dito sa lupa. Ang sino man na hindi naniniwala sa magandang balita ni Apostol Pablo ay talagang mapapahamak, no? Galit ng Diyos ang makakamtan mo. Pero kung ikaw ay naniniwala sa magandang balita ni Apostol Pablo, ikaw ay ililigtas talaga. Tingnan natin yung yung 1 Thessalonians. Kasi ang puot ng Diyos ay ibubuhos niya sa takdang panahon. Hindi aram ng karamihan yan na mayroong galit ang Diyos na ibubuhos niya sa buong sanlibutan. So, tayo, mga kapatid, mapalad tayo dahil nag-aaral tayo ng banal na salita, hindi tayo maliligaw. No? Talagang, yan ang promise ng Panginoong Diyos pag naniniwala ka sa magandang balita ng biyaya. Tingnan mo sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for His Son from heaven. Hintayin natin yung kanyang anak galing sa langit na kanyang binuhay from the dead, binuhay galing sa mga patay, na even Jesus which delivered us from the wrath to come, na tayo ay hindi tayo magdaranas ng puot ng Diyos. Mga kapatid, tingnan natin sa 1 Thessalonians 5, meron pa dito, sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Apostol Pablo, for God had not appointed us to wrath. Hindi tayo ilalagay ng Panginoon doon sa kanyang puot, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, kundi magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, sino man naniniwala sa dugo ni Kristo na nabuhos doon sa cross, ay talagang malilinis ng kanyang kasalanan at nararapat lang na ikaw ay iligtas. No? Kasi naniniwala kayo sa dugo ni Kristo. Tingnan mo yung Ephesians 1:7. Basahin natin Ephesians 1:7, ha? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Punta naman tayo sa Romans 3. Maliwanag din doon. Lalong maliwanag doon eh. Sa Romans 3:25, whom God had sent forth to be a propitiation through faith in His blood. Sa paniniwala na kanyang dugo, to declare His righteousness for the remission of sins, sa kapatawaran ng mga kasalanan that noong una, for the forbearance of God. So, itong dugo ng Panginoong Jesucristo, ayun pala ang naging propitiation. Ano ba ang ibig sabihin ng propitiation? Yun bang mag-propitiate yung galit sa Diyos? Yung hinuhupa mo yung parang hinahupa mo yung galit ng Diyos. Kung naniniwala ka sa dugo ni Kristo, yung galit ng Diyos sa iyo, personal na galit ng Diyos sa iyo dahil sa iyong kasalanan, ay huhupa yun dahil sa paniniwala mo sa kanyang dugo, at ikaw ay gawin niyang matuwid. No? Ginawa tayong matuwid ng Panginoon dahil sa ating paniniwala, through faith sa kanyang dugo. Sabi dito sa Romans 3:25, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. Faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past.
yung mga nakaraan nating kasalanan, hindi na tinitingnan kahit pa man yung kahit pa man yung mga nagawa natin ngayon na kasalanan ay dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo ay tinatakpan niya yun. Hindi na tinitingnan ng Diyos ngayon ang kasalanan ng tao sa panahon ng biyaya. Sa panahon ng biyaya, hindi tumitingin ang Diyos sa kasalanan ng tao dahil nasa tayo, tinatawag na grace period. Yung grace period kasi yun ang pinaka importante dapat malaman ng tao na nagbigay pala ang Panginoong Diyos ng isang pagkakataon upang magsisi sa kasalanan, upang bumalik sa Kanya. So, paano tayo makabalik sa Diyos? Kasi ang sabi, dapat ma-reconcile tayo. Alam mo ba kapatid kung bakit dapat tayong ma-reconcile sa Diyos? Ang tao kasi makasalanan. So, sabi sila, magdasal tayo para bigyan tayo ng biyaya. Kapatid, kahit anong dasal mo, habang ikaw ay nandyan pa sa kasalanan mo, hindi yan dinggin ng Panginoong Diyos. Ang mga dasal mo, hindi yan didinggin. Bakit? Kasi hinahadlangan ng iyong kasalanan. Hindi nakikinig ang Diyos, no, sa makasalanang tao, no? Ayon sa John 9, tingnan natin yung John, ha? Basahin natin. John 9:35. Anong sabi dito? Now we know that God heareth not sinners. Hindi nakikinig ang Diyos sa mga makasalanan. But if any man be a worshipper of God and do it His will, He heareth. Saka lang siya nakikinig kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos ngayon? Ang kalooban ng Diyos ngayon ay maniwala ka sa Kanyang magandang balita. Maniwala ka doon sa dugo ni Kristo. Diyan ka lang ma-reconcile sa Diyos. Diyan pa lang makikinggan ng Diyos ang iyong mga dasal. Pero habang ikaw ay kasalanan, hindi ka pakikinggan kahit ano pang magluha ka pa ng dugo dyan, hindi ka yan pakinggan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Hindi ka pa na-reconcile. Dapat ka munang ma-reconcile. Manumbalik ka muna sa Kanyang kalooban. No? Kasi hindi yan, magiging hadlang ang kasalanan mo. Yung mga manampalatayang totoo nga, kung magkasala, nagigrieve nga yung Holy Spirit. Ikaw pa kaya hindi ka pa manampalataya. So, sa atin na mga nagkaroon na ng kaligtasan, mag-ingat tayo sa ating pamumuhay. No? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito na punong-puno ng kasalanan. No? Iwasan natin yun. So, yun ang ministry ni Apostol Pablo. Kaya, maring hindi ko na lang patatagalin ito. Hanggang dito na lamang. Baka, meron kayong mga tanong. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong patuloy na pag-aral sa banal na salita. Hanggang